Jeep, unsa may istorya sa tagiyan eh? Pasmo ko na sa kusog, dala bughat. Pas mo sa kusog dala pag yun bughat. Oh. Ayan. Mayroon na naman akong tahasanan ngayon, isang Ford Wildtrak 3.2 engine na pasmo sa kusog at tuluyang nabughat. Kaya sa lahat ng mga kababaihan dyan na palaging nabughat, mayroon na tayong epektibong herbal na panglaban sa ganitong balatian. Kung gusto mong malaman, tapusin mo muna ang buong video nito para makita mo kung gaano kaepektibo ang gamot na puro natural at 100% walang halong kemikal. Klaruha po na. Kaya dito, same as usual, ginamitan na naman namin ng capital letter T, letter D at letter K, tuklod dala kapyot. Ito pala ang tatlong kasama kong napakahusay mo tuklod og handos. Kaya pag mayroon po kayong ipahandos, just comment below after watching this video. Ang una kong ginawa rito, kahit 1% di talaga ako nagkumpiyansa, giyamyaman ko muna bago pa po ako nagumpisa. So, try nating ignition on. Ayan. So kita nyo ngayon mga kalbularyo ay meron naman ang check engine light indicator. So base po sa nakikita natin ngayon ay mayroong 40. Ang rami-rami pala ng panuhot dito. So mahirapan na naman tayo sa kalisod. At i-trace up lang po natin kung ano talaga ang sanhi nito. Alam naman natin na pag lumalabas yung mga waylabot dyan ay hindi natin yan papatulan. Bitaw. Bago pa po tayo maghikap-hikap sa mga sari-sari dito, titingnan lang muna natin. Engine start. Ayan o. So walang nangyayari. Kahit ulit-ulitin pa nating ilubag-lubag yung yawi rito, pero ayaw talaga mag-start ang makina. Mayroon tayong napansin rito. Nang itry na nating i-ignition on, ay yung needle pointer ng speedometer ay mag-ganon-ganon, no? Mag-up and down. Kahit naka-ignition on lang po tayo. At saka yung check engine light rito at glow plug indicator light ay mag-blink-blink. So ngayon titingnan natin at observe po tayo. Ignition on. Ayan po mga kalbularyo. Pansin nyo na gumagalaw ang speedometer needle pointer. At kita din natin na nag-blink-blink yung check engine light rito at ang glow plug indicator light. So ngayon i-try natin ulit. Ignition on. Ayun. So kita nyo ngayon mga kalbularyo ay magwara-wara talaga ang speedometer pointer ngayon. So ayan, observe po tayo at i-review na lang po natin to kasi wala na po tayong ibang option kundi maghula-hula na naman tayo rito. So ayan po mga kalbularyo, ayan, i-check up na natin ang fuses dito. At doon din sa may engine bay, na-check up na din natin. At dito rin, tiningnan ko yan lahat at gili-ili ko ng pag-ayo. So wala tayong nakikita na problema. Sigurado ka? Ay da, mo reklamo pa man ka. Kaya sa pagsiguro, para di po ako mabastuloy sa mga basher kong otro po way klaro. Klaruha kay makihat ha. Isa't isa kong gitidiki ang lahat ng wiring rito. Katulad na lang ng isang tao nga giukay yun nako pag-ayo gikan sa lapalapa hangtod sa alimpo. At sa mga hindi pa nakapaayo rito, ganito talaga ang estilo sa inyong albularyo. Hindi agad susuko kahit nagkamuritsing na ang agi. Dahil ang tanging hangad ko, ang importante ang may-ari happy, di kay magsigig pamiste. O ikaw, relate ka ba ane? As you can see, ang next step na ginawa ko rito, binuksan ko ang kwadradong malita sa pagsasakali na madali sa aking literal na tagna-tagna, but now I found out, ito po ang naging problema. Yan, so kita naman natin yung isang probe ng tester ay dito po natin na i-connect sa negative ng battery. At ang isa naman ay dito po. So ngayon, mag-observe po tayo kasi nang binuksan ko ng ECU nito at papuntang starter. Kasi ang issue lang naman ito ay walang demand papuntang starter. So ang ginawa namin, nang na-test mo namin ang relay mismo, wala namang problema. So ngayon mag-proceed po tayo dito. Titingnan lang natin kung ang voltahe ay wasto ba. Nang i-try nating i-ignition on kung wasto ba ang kuryente na papasok mismo dito. Yan, so i-try lang muna nating ikabit dito. Ayan o, naka 11 point something. So ngayon, nang i-try na nating i-ignition on, ito na ang mangyari. Ignition on. Ayan o. So naka 3 point something lang po ang reading nito dito sa mismong starter relay. Ayan, so 13 point something. At nang naitingnan na natin dito sa mismong ECU, napansin nyo ngayon ay mayroon akong kulay na palatandaan dito. Ayan, so i-try nating i-connect po dito. Ayan o.
So 3 point something lang po. Yan. So ibalik natin dito. Yan, 3 point something lang po. So hindi wasto yung kuryente, napapasok sa mismong starter relay. At dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin umubra ang ating ginagawa. At kita naman ninyo na marami na tayong sinubukan dito pero hindi pa rin uubra. So wala na akong ibang hinala rito kundi magpalit na lang ng bagong ECU. At pag sakaling hindi umubra ang ating hula-hula diring dapita, ibig sabihin ay mag-abono na naman tayo rito. Ayan o. Surplus, same part number. Okay, proceed. Sa lahat ng mga baguhan ng mga mangkukulam dyan, este ang ibig kong sabihin sa lahat ng mga manghuhula dyan. Ang tanging paraan kung sa tingin mo ay labis kang pinapahirapan, sundin nyo lang ang prosesong ito. Ito po ay mabisang diskarte sa mga nalunhat, nabughat ug pasmo. Kaya pag sakaling makaranas kayo ng ganito, syempre sundin nyo lang kung ano lang ang gikuri-kuri ko rito. Ayan, so pagkatapos na nating na-program, ngayon tingnan lang muna natin kung gumagalaw pa ba yung kamay rito. Dahil dati ay gumagalaw to at mag-blink yung ibang parte rito. So ngayon try nating ignition on. Ayan so kita ninyo ngayon ay naka-stable na. So hindi na gumagalaw yung kamay-kamay rito. The most awaited time, dito na po magkalaman kung aandar na ba talaga ang makina. At dahil naubusan ng kandila ang tindahan ng silingan namin rito, ito lang muna ang hinahanda kong harang. Orasyon palumpayat di ka makurat. Burikingking, burikongkong, burikangkang. Halahayang, tikongkong, tikangkang. Kay hiluton ko na imong piang. Genji, start! Ayun!